Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong yon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalaing naparito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito. Magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kaliit-liitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay bibilang na dakila sa kaharian ng Diyos." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Walang magbabago o walang babaguhin. Malamang yan yung sigaw ng mga tagapakinig ni Jesus. Sigaw ng mga tagapakinig niya na nasanay na sa tradisyon, sa sistema, sa batas. Kahit na minsan, the way or yung paraan nila ng pagsasabuhay nito ay mali. Alam niyo po mga kapatid, sa saling Ingles ng Ebanghelyong ito, Jesus would say, not even the smallest letter or the smallest iota. Sa salitang Griego po, yung word na iota ay tila tuldok o apostrophe. Kumbaga sinasabi ni Jesus, kahit ganun kaliit na letra, hindi ko babaguhin. Pero ang inaasahan ko ay ang magtuturo ng batas, magtuturo ng tama, at sasabuhay ito, at hihikayatin na turuan din ng iba na gawin ito, ay pinakadakila sa langit. Ngunit, bagamat hindi nauunawaan ng mga tagapakinig ito, bagamat baka mas hindi nila kayang baguhin yung kasulatan o yung sinabi ng mga propeta. Ang mas hindi kayang baguhin ng mga tagapakinig kay Jesus ay yung puso nila. Hindi nila kayang magbagong buhay. Siguro minsan mga kapatid, tulad din tayo ng mga tagapakinig ni Jesus. Natatakot tayong magbagong buhay. Nakasanayan na natin ang mali. Nakasanayan na natin ang bulok na sistema. Nakasanayan na natin na nakakalusot tayo. Hindi lamang sa mga utos ng simbahan, utos ng ating lipunan, kundi maging sa utos ng Diyos. Ang nakakaligtaan po natin, si Jesus ang batas ni Moises. He is the law of Moses. Si Jesus ang katuparan ng mga propeta. He is the fulfillment of the prophets. Kaya po, tama o totoo ang sinasabi ni Jesus. Hindi ako naririto upang baguhin ang nakasulat o yung kasulatan o baguhin ang mga sinabi ng mga propeta.
ang sinasabi niya, naririto ako, batas na inyo nang isinasabuhay dapat at katuparan ng mga propeta. At yun ang imbitasyon ni Jesus sa atin. Siguro may mga bagay na kahit nasanay na tayong maling gawain, nasanay na tayo sa ating mga pagkakasala, kung nais nating maging alagad ni Jesus, maging tunay na tagapakinig ni Jesus, wala mang mababago sa kasulatan, wala mang mababago sa mga sinabi ng propeta. Ang inaasahan ay pagbabagong puso natin, pagbabagong buhay. Sa ating pagsunod kay Jesus, hinihiling niya ito. Hinihiling niya na baguhin ang ating mga puso para tayo'y maging mga mabuting tao. At maaari nating i-hashtag yan for the day. What we need to keep in our minds and in our hearts is this: change, not in the letter, but for the better. Change, not in the letter, but for the better. Pagbabago, hindi sa kasulatan, kundi para sa mas ikabubuti ng ating buhay. Amen.